Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana kayo nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Aries for today. Aries, ito na mensahe po ninyo ay 8 of Wands in reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo siguro ngayon, alam mo yun, merong mga nararanasan na yung parang negativity, no? Negative energy. Parang siguro ang iba sa inyo dito, maaaring pessimistic sa yun, yung parang nawawala ng pag-asa, or siguro nawawala ng gana about something, yung mga ganun ba? Kaya parang bumabagal yung lahat because of that negativity. Parang bumabagal yung proseso, bumabagal yung paggalaw ng mga bagay-bagay sa buhay ninyo, Aries, because of that negative feelings, negative thoughts ninyo, no? Kaya yung parang ang tendency, no, yung momentum ninyo parang bumagal din or nahinto, no? Yung ganon. So, tingnan natin kung ano pa ang mga kasama nitong energies. We have Four of Wands in the upright, so there is celebration, no? May mga celebration ng iba sa inyo dito, Aries. Maaaring may mga achievements na makakamit or nakamit ang iba. Maaari din naman na mayroong mga okasyon na nais-celebrate. Maaaring mayroong mga kasalan, birthday, engagement party. Maaaring may mga ganong ganap. This could also resonate with reunion. No, siguro may mga family gatherings ang iba sa inyo, merong pagtitipon, no, ng mga magkakaibigan or magkakaklase, yung mga ganun ba. And then also, since this is 4, so this is also about balance. So, maaaring maibalik na ninyo ang balance sa buhay ninyo eventually, you know. Kung ito, meron tayong pag-lose ng inyong momentum, pagbagal ng lahat. So, maybe eventually maayos nyo din yan. Maaring maibalik ninyo sa focus ang sarili ninyo. Maaring magkaroon kayo dyan ng enlightenment and you will do some kind of adjustments. So, posible din yan. Kaya maaring maibalik ninyo eventually yung balanse sa buhay ninyo dito with the Four of Wands. Posible din, no, na ang focus ng iba sa inyo dito is stability. Laying a solid foundation, no, sa inyong mga relationships, di ba? Sa inyong money, career, and finances. So, maaaring magkaroon ng shift dito ang iba sa inyo, Aries. So, we have Four of Pentacles. So, meron tayong synchronicity dito. We have 2 fours. This is Four of Wands and Four of Pentacles. Ayan. So, I suggest na please look up for the meaning of number 44 po for more guidance. Okay? So, dito sa Four of Pentacles, sinasabi dito that there is a need for control. So, most likely talaga, ito yung mangyayari sa inyo. Kaya nga magkakaroon kayo ng stability dito, magkakaroon kayo dito ng balanse uli. Dahil, parte yan ng shift na mangyayari dito. No, you will be taking control of your life. You will be taking control of the situation sa buhay ninyo eventually, no? So, talagang ito na 8 of Wands dito, isang araw, isang umaga, most likely maramdaman nyo na lang na I need to do this change, no? Kailangan ko nang baguhin ang iniisip ko, ang way of thinking ko, no? Yung perspective ko sa ngayon, yung parang ganon. Kasi, dito parang ano kayo dyan eh, di ba may pessimism din dyan na maaaring nararamdaman ng iba sa inyo. That's why you are losing control. But, since meron tayong stability energy, so most likely, mababago at magbabago ito and you will be taking control of everything. Hindi na kayo dito makikinig siguro sa mga chika-chika ng ibang tao dyan sa inyo kasi maaaring naaapektuhan din ang mindset ninyo ng mga negative criticisms or mga negative mga komento ng ibang tao towards you. Siguro, aalisin nyo na yan or hindi ninyo napapansin and you're going to ignore that and you will be focused on bringing back the balance in your life. So tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Aries. We have 3 of Wands in
reverse. Ayan, so parang dito talaga kayo nanggagaling, dito rin kayo nanggagaling sa sitwasyon na to at saka ito. Kasi yung yung negativity, parang ang lakas ng hatak sa inyo. So most likely, ito yung pinanggagalingan ninyo. Bumagal ang lahat, nagkaroon ng chaotic na pakiramdam siguro ng iba sa inyo. You have lost direction dito, planning, nagkaroon kayo kasi siguro nagkaroon ng delays, no? At first, nagkaroon ng delays din ang mga ginagawa ninyo, mga plano ninyo. Kaya parang nawala kayo sa direksyon, no? Nawala kayo ah, sa tamang perspective dito, no? Kaya siguro nagkaroon ng delays, nagkaroon ng hindrances ang mga ginagawa ninyo or yung mga plans ninyo, mga endeavors ninyo, no? So maaaring ito ang pinanggagalingan, no, na sitwasyon dito, and you are heading towards stability, you're heading towards bringing the equilibrium back in your life. So at least, 'di ba, nanggagaling kayo sa medyo na-diskarel or sa medyo nawala ang direksyon na sitwasyon, pero you are eventually going straight pa rin, 'di ba? Dito sa mga changes na mangyayari sa inyong pakiramdam, sa shifts dito na mangyayari sa pag-iisip ninyo. So, yun ang maganda kasi you're heading towards a beautiful change. So, good luck, Aries, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Leo for today. We have the Page of Cups in the reverse. Ayan. So, merong mga sitwasyon ng iba sa inyo wherein siguro, yung parang there is a little bit of frustration, no, na nararamdaman ng iba sa inyo dahil siguro may mga gusto kayo na hindi nangyayari, may mga dreams kayo, may mga ine-envision kayo for yourself na hindi nagka-come to fruition, yung ganon. So, nagkakaroon kayo dito ng parang frustration, dissatisfaction in life, yung mga ganon, ano? Tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Leo. We have the King of Pentacles in the reverse. Ayan. So, maybe, linked ito sa, yung energies na to are linked to each other, no? Kasi maaring meron kayo ditong instability, may mga, siguro yung frustration ninyo na nararamdaman dito sa first energy ninyo is linked sa inyong kaperahan, linked sa inyong source of income, linked sa inyong trabaho, sa inyong career. Maybe meron kayong mga sisikapan dito, no, na hindi nagka-come to fruition. May mga hindi nangyayari according to your will, may mga nangyayari na hindi according to what you want, no? So maaring may ganong ganap dito. Kaya maaring kung meron kayong mga negosyo, siguro maaring, alam mo yon, yung hindi siya kumikita siguro, or kumikita din pero hindi siya enough, kumbaga, para sa inyo, no, para dun sa target ninyo, posibleng ganun. Kung karera naman to, trabaho, maaring hindi maganda masyado, ang nangyayari, maaring hindi ka masaya, no, sa kung ano ang nangyayari. Maaring may mga changes, may mga restructuring na nangyari, and maybe it has a direct impact on you, no? So, in the long run, parang pagdating sa kita, pagdating sa parang hindi masyadong favorable para sa inyo ang resulta. So, we have King of Swords in the reverse. Ayan. So, ito na nga. Dahil siguro, di ba, negative energy ang nararamdaman ninyo. Kaya parang, ayun, including, way of thinking siguro ninyo, you're becoming irrational. Maaari din na talagang, alam mo yun, so, kasi parang ang nararanasan ng iba sa inyo dito, Leo, parang distracted na kayo, no? Yung hindi na kayo makapag-focus doon sa mga bagay na dati ninyong binibigyan ng panahon, ng oras, or yung mga, alam mo yun, yung becoming productive, yung becoming efficient, yung becoming clear about what you really want. Diba? Yung mga ganun, parang nawawala kayo ngayon sa focus, parang you are not on the right direction, yung ganun.
no? Dahil din siguro yan sa frustration or dissatisfaction na nararamdaman ng iba sa inyo dito. So, kahit yung sa pag-iisip ninyo ngayon, yung way of thinking ninyo, parang nalilito din kayo kung bakit nangyayari yung mga nangyayari, yung mga ganun ba. So, we have Six of Pentacles. This is really a beautiful shift, no? Pagdating naman sa energy nito. Kasi yung Six of Pentacles dito, maybe yung iba sa inyo is in need of money, is in need of advice, is in need of a new perspective, of opinion, of input ng ibang tao. And kung yun ang mga kailangan ninyo at this time, we don't worry because you are getting what you need, no? Sa energy na to, there is a promise na kung anong kailangan ninyo sa ngayon, that will be met. Lalo-lalo na pagdating sa pera, because this is a pentacle energy. Pagdating sa source of income ninyo, along those lines, no? Trabaho, career, negosyo, whatever you need right now para mas maging maayos ang inyong sitwasyon, that is going to come in, no? It might not be in the exact form na kailangan ninyo, pero a breakthrough or help, no, coming from other people is going to come in. Kaya, wag po kayong mag-alala. If you need kaperahan, financial support will come in. There will be prosperity. There will be wealth na parating sa inyo. And that's gonna come from various sources. You never know kung saan manggagaling ito na perang ito. But there are people that are going to reach out to you at merong dalang pera, merong bibigay na pera. Maari din na merong tutulong talaga sa iyo. It's going to donate money or gift you money, or posible na meron kayong komisyon, bonus na matatanggap at this time. Maari din na meron ditong magbabayad ng utang sa inyo, you know? It could come from different sources, no? Yung finances na ito na parating sa inyo. But definitely, ang maganda rin lang din dito kasi yung dadating na mga pera sa inyo dito will be more than enough sa kung ano yung maaring kailangan ninyo at this time. Kaya you still have some room para makapagbayad kayo ng utang kung meron din kayong utang, or makapagtabi, makapag-save kahit papano, no? So that's really good. If you need sage advice, if you need input from other people, if you need emotional support, you are also getting that, no? Kaya wag kayong mag-alala, Leo. Don't lose hope dito sa mga sitwasyon na to that is coming to an end, that is going to fade from here on, dahil ang positive energy, no, dito is going to wrap you around, no? Kaya ngayon pa lang, Leo, focus na tayo sa positive mindset. Doon tayo sa positive vibes lang, no? Positive thoughts, emotions, feelings, positive mindset tayo, positive outlook lang tayo para lahat ng positibo at magaganda lang ang matanggap natin, ang ma-attract natin towards us. And with that, makakaasa ka na dadating ang mga solusyon sa problema, dadating ang mga positibo lang na pangyayari sa buhay. Okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe po ninyo for today, Sagittarius. We have Seven of Pentacles in reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, yung parang being impatient na, no? Kasi matagal na siguro kayong merong hinihintay, no? Maaring, related ito sa kung ano man ang endeavor na ginagawa ninyo. Maaring nag-invest na kayo sa endeavor na to ng pera, ng resources, ng oras, panahon ninyo, energy, nag-effort na kayo, sobrang parang na kayo, yung parang nawawala na siguro ng pag-asa ang iba sa inyo dito, no? Kaya you're becoming impatient na, you're becoming bored na, kumbaga, no? Kasi parang ang tagal, no? Parang iniisip ninyo, ang tagal naman, parang na-exhaust ko na ang lahat-lahat, na pwede ninyong ibigay or ibuhos sa kung ano man ang endeavor na to, pero parang hindi nyo pa nakikita yung resulta, or yung hindi pa man lang ninyo na
naaaninag kumbaga ang resulta ng inyong efforts, no? Kaya maaaring ganun ang ganap dito. So, ang tendency parang natatamad na din kayo, no? Natatamad na kayo na na mag-effort pa pang muli, no? Yung ganon. Kaya always remember, no, Sagittarius, na 'di ba? Kapag hindi talaga ukol, hindi pa bubukol, hindi ba? Kaya practice more patience, no? If you feel like you've done everything, no, just keep your cool, no? Magpasensya muna kayo kasi alalahanin ninyo na hindi naman talaga lahat ng gusto natin mangyari, 'di ba, nangyayari according to our timeline, 'di ba? Everything happens in divine order and timing at hindi sa sarili nating timing. Kaya maybe this is still in the works, no? Kung ano man to na hinihintay ninyo, it's still in the works. Ginagawa pa, no, ng universe kung ano ang para sa iyo, kung ano yung dapat na para sa iyo at kung kailan yan dadating. So maybe this is not the right time pa, 'di ba? Kaya patience pa. We have 10 of cups in reverse. Ayan. So, ang iba naman sa inyo dito, merong conflict within family unit, no? Maaring meron hindi kayo pagkakaintindihan with another family member, maaring may hindi kayo pagkakaintindihan with your person, with your asawa, with your kung sino mamahalin nyo sa buhay, maaring ganon ang ganap. For others of you, maaring meron ditong naghiwalay na, no? Maaring nandito kayo sa punto na kagagaling nyo lang sa separation, kagagaling nyo lang sa broken marriage, maaring ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo dito sa Sagittarius. Kaya parang yung parang nawawalan na din kayo ng direction sa ngayon because nagagaling kayo doon sa isang sitwasyon na talagang masalimuot pa, no? Maaring fresh pa, no, yung conflict ninyo with this person, or maybe inaayos nyo pa, may mga usapin dito within the family na inaayos nyo pa, kaya yung parang wala kayo sa direction at this time. So posibleng may mga ganong sitwasyon ng iba, but of course this is a general reading, so this is not going to resonate with everyone. So, just take as it resonates. No? Kung ano lang sumasakto sa inyong sitwasyon, Sagittarius, yun lang kunin ninyo. Otherwise, kung hindi yan sumasakto sa inyong sitwasyon, ibig sabihin na yung mga specific na mensahe na yan is not for you. Okay? So, leave it for someone else. Ayan. So, merong boredom, talaga, depression, ang maaring nararanasan ng iba sa inyo dito. So, this is still related to this 10 of Cups energy, no? Meron talaga ditong hindi masyadong magandang pangyayari, no? For some of you, Sagittarius, maaaring parang out of balance kayo ngayon, ano? Dahil din siguro sa sa conflict na to between you and another person, no? So maybe this is the right time for you para mag-step back ka muna sa kung anong pinagkakabisihan ninyo, step back ka muna sa kung ano man na nagkukos ng stress sa inyo sa ngayon at mag-reflect kayo. Because this is the time that you need to get back to your center para makapag-isip ka ng mas maayos, makapag-decision ka ng maayos, di ba? You can come up with a good, fair and sound decision. Lalong-lalo na, di ba? Major decision ito. Kung ano man ito, for separation man or inaayos man ninyo ang inyong relasyon, whatever it is, you really need to focus on this situation sa ngayon. Kaya, kailangan ninyo na mag-contemplate kayo. That's going to help you a lot na maging malinaw ang inyong isip, maging mapayapa ang inyong kalooban dito, no? Kaya, instead of dwelling on depression, instead of dwelling on anxiety or anger, whatever that is, na mga along those lines na nararamdaman ninyo, instead of focusing on that, focus on what is the possible outcome na maganda, no? Para doon kayo huhugot ng inspirasyon, doon kayo huhugot ng motivation, or may isip ninyo kung anong pwede ninyong gawin na steps para marating ninyo ang isang magandang sitwasyon, no? So, good luck to that. So, we have Knight of Swords. Ayan. So, you are going to embrace dito big changes. No, meron mga malaking pagbabago dito na mangyayari, and maybe, that's going to change of mind, maaring meron ditong change of heart, no? For some of you Sagittarius, maaring may napagdesisyonan na kayo, and maybe
babawiin ninyo kung ano man ang sinabi ninyo, 'di ba? Maaring may ganong sitwasyon dito. Merong malaking pagbabago dito. It's either ang magbabago ng sitwasyon dito is babaguhin mo yung takbo ng isip mo ngayon, babaguhin mo yung takbo, yung parang kakambyo ka sa ngayon, instead na galit, instead na impulsive, no? Parang ang iba sa inyo dito, parang magpo-pull back ng konti at maaring magbago ngayon ang approach ninyo sa sitwasyon na to. So maybe ganun ang ganap dito. Meron ditong mabilisang pagbabago kasi mabilisan at malaking pagbabago dito ang mangyayari. So it's either meron ditong desisyon na nababaguhin kayo, no? Napagdesisyonan nyo na, pinanindigan nyo na for a while, pero maaring babaguhin ninyo yan sa ngayon. So good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.